Eto na mga kapatid. Eto na. Mukhang bumaliktad na si Erwin Tulfo. Tingnan natin kung mamahalin na siya ng taong bayan. Mukhang bumaliktad na, mukhang ayaw niya na yung ginagawa nung iba. Ito na mga kapatid. Sabay-sabay na ho natin to. Huwag na ho natin patagalin. Let's go! Pamatindi. Lalo na kung gagamitin nyo ng internet na mabilis yan. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, maraming salamat sa Fiber ni Juan kay Sir Brens. Eto na mga kapatid, alamin na ho natin kung anong meron dito. Paanong bumaliktad at anong meron? Bakit bumaliktad? Kasi eto lang ang title nito galing po kasi sa Balitang Pinoy TV. Nasa description yan, lalagay ho natin yan dyan. Eto, grabe, shocking just now, breaking news, Erwin bumuelta na. Kaufman may mensahe kay Roque. Anong meron? Eto na yon mga kapatid. Tara, i-play na ho natin, panoorin na natin ng sabay-sabay. Kung akong tatanungin niyo personally, I want this online gambling stop. Kung ako po masusunod, ora mismo dapat itigil na ang online gambling. Oh my G! Paano na lang yung nanunood ng sabong dun sa araw ng SONA? Nanunood lang naman, hindi naman tumataya. Matindi yun mga kapatid matindi yun. Ito na, play na natin. Case in point, online sabong. Walang online sabong, pero paano yung isang mambabatas nakakapanood ng online sabong? Yari. Medyo mainit daw ang ulo niya kay Roque. Ayon kay Kaufman, sobrang panggugulo ng dating tagapagsalita ni Digong. Hindi naman talaga totoo na ako'y naghihimasok. I adhere to the strictest ethical standards. At alam ko na isa sa pangunahin talagang rule of ethics ay huwag maghihimasok sa kaso ng iba. Si Roque, sumusuportang tunay yun di ba? Narito ang Balitang Pinoy TV. Nako. Baka tama rin si Harry Roque nito. Sana lumaban pa rin Okay, siya, so yun po ang maiinit na topic natin ngayon. Unahin natin itong nagkainitan itong si Kaufman, Attorney Kaufman at itong si Attorney Harry Roque, itong dating spokesperson ni FPRRD, no? Na sabi doon ng si Attorney Kaufman na wag makialam sa kaso ni Duterte. Okay? So yun po ang pag-uusapan natin. Ito po ay very delicate matter to tackle because alam naman natin lahat ito kaalyado natin. Puro ito DDS. Alam naman natin, no? Kasi masama naman siguro kung ibabash natin si Attorney Harry Roque. Yan si Attorney Harry Roque, isa diehard at loyal ito ni FPRRD. At ito namang si Kaufman, Attorney Kaufman, ito rin ang attorney ni FPRRD na ipinagtanggol lang niya ang kanyang kliyente sa kung ano-ano mga pwedeng posibleng mangyari. Diba? So, mamaya i-explain ko sa inyo ang kabuuhan nito, bakit nag-away itong dalawa, no? O away ba ang tawag dito, no? Magre-react ako. Parang siguro, nag-ano siya na, madalas naman, nagko-comment lang naman din si Harry Roque. Nagko-comment siya sa mga nangyayari dun sa loob. Siguro baka may nabanggit tong maling impormasyon, no? Sa atin lang naman. Sing on my opinion, okay? Para ito sa ikakabuti ni President Duterte, ang ating Tatay Digong. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. At ito, pangalawa nating pag-uusapan, sobra pong lumala na ngayon itong online gambling. Kaya itong si Erwin Tulfo ngayon, sa kanyang press briefing, ay talagang kung siya ang tatanungin, ay gusto niyang i-eradicate itong online gambling. Alam nyo, dito sa Donmar TV, hindi natin ikinampanya itong si Erwin Tulfo. Kasi po, kaalyado ito ni Bongbong Marcos sa kanyang Bagong Pilipinas. Pero, gusto kong i-appreciate itong ginawa ngayon ni Erwin Tulfo. Alam nyo mga kapatid, kahit si PBBM pa pwede natin ibalita rito kapag may nagawa po siyang magandang bagay. Ganon naman tayo Kaya lang naman natin hindi na ibinabalita yung mga yon. Kasi nga, ano bang ibabalita natin? Ganon. Ngayon, pag may nakita tayong magandang nagawa, legit talaga, bakit hindi natin ibalita? Ganon lang naman tayo mga kapatid At nandito tayo para dumipensa. Dumipensa sa ating BP Sara at sa mga Duterte at kaalyado nito. Kasi gusto natin, pro-Philippines tayo hindi lang basta Duterte ang sinusuportahan natin.
sumusuporta din po tayo sa Pilipinas nating mahal. Gusto kasi natin, mapabuti ang Pilipinas, di ba? Okay, tuloy tayo. Okay si Erwin Tulfo kung ganyan ang ano niya, diskarte niya ngayon. Hindi ito DDS, kahit kalaban ito sa politika ng PDP. Pero ako naman ay humahanga sa kanyang stand dito sa online gambling. Mamaya i-explain ko yan ha, bakit tama itong ginagawa ni Erwin Tulfo. Pero i-react pa rin natin yung mga posibleng mangyari. Okay? Pero guys, bago natin ito itatalak. Mahirap din kasi mamaya sumasakay lang sa Agos para mahalin ng mga DDS, no? Okay. Help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito. Uy, pa-like po, para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay natin i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Yes. Okay, like. Hanggat maaari mga kapatid, mag-ano kayo, mag-comment po yan. Like tsaka comment. Yung subscribe siguro kahit maya-maya na, kung ayaw nyo, okay lang din. Maraming salamat. Pero mag-like po kayo. Napaka-importante po ng like tsaka comment. YouTube, ready, follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Okay, so simulan natin kaagad ha. Itong issue ngayon ni Attorney Kaufman at itong si dating spokes Attorney Harry Roque. Okay, pasok. Nakakagulo lang daw si Attorney Harry Roque sa diskarte ng defense team ni dating yan ang pinakaunang narinig natin na reaksyon nitong ni Kaufman. Ito raw si Attorney Harry Roque. Grabe. Ay nagpagulo sa kaso ni Tatay Digong. Yan ang kay side ni Kaufman ha. Ulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ayon mismo yan sa abogado ni Digong. Welcome naman ni Roque, hindi siya nakikialam. Pero dinipensahan ni Roque. Nag-reason out po itong si Roque na hindi man ako nakigulo. Yan ang rason ni Roque. Okay, mamaya i-explain ko yan lahat bakit nasabi yan ni Roque at bakit nasabi yan ni Kaufman. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Valdes. Attorney Nicholas Kaufman versus Attorney Harry Roque. Sa Facebook post mula sa page na Alvin and Tourism, ibinahagi ang written interview niya kay Kaufman na siyang lead counsel sa ICC ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo mainit daw ang ulo niya kay Roque. Ayon kay Kaufman. Imagine that one ha? Mainit ang kanyang ulo ni Attorney Harry Roque. So this means something. Seryoso siya nang sinabi niya na itong si Roque nagpagulo lang ito sa kaso namin ni Tatay Digong. Yan sabi ni Kaufman meaning to say naaapektuhan na ang kanilang trabaho. Kaufman, sobrang panggugulo ng dating tagapagsalita. Sobrang panggugulo. Siya na mismong nagsabi niya na si Kaufman Digong, kesyo sinubukan pa rin itong idemanda ang Dutch government para makalabas si Duterte. Sa isa sa mga vlog siguro ni Attorney Harry. Nagigets ko na. Habang gumugulong yung investigasyon, kaso, nagtatrabaho sila Kaufman, ito gumagawa rin kasi ng ibang kumbaga may hinahain din sa iba. So parang pag nangyari yun, baka kasi magkaroon ng conflict doon sa diskarte po ni Kaufman. Okay. Roque, nabanggit ni Attorney Harry Roque na ididemanda ang Dutch government. Ako lagi naman ako nakasubaybay kay Attorney Harry Roque I think narinig ko rin ito na sinabi ni Attorney Harry Roque. Pero nakalimutan ko na meron palang ganyan na I think nasabi yun ni Attorney Harry Roque out of frustration niya sa kalagayan ngayon ni Tatay Digong, no? So, alam niyo naman na itong attorney ni Tatay Digong is medyo ang kultura nating mga Pilipino sometimes hindi lahat maiintindihan. Okay, mamaya explain ko yan. Gusto kong unawain si Kaufman gamit ang isang crazy scheme na halos ikapahamak pa raw ng buong defense team. Dahil sa ginawa ni Attorney Harry Roque, napapahamak na yung trabaho nila sa defense team ni Tatay Digong, itong mga attorney ni Tatay Digong. Nang malaman pa raw ng Dutch lawyer na pugante si Roque, pinutol na nito ang contact sa dating presidential spokesperson. Dagdag pa ni Kaufman, walang may gusto kay Roque. Hindi raw interesado sa kanya. Imagine na to, naggrabe na itong comment niya patungkol kay Roque, okay? Niya sa Duterte o kahit sino sa kampo nito. Wag na raw makialam si Roque sa kaso ni Duterte at bumalik na siya sa Pilipinas para ayusin ang sarili niya mga gusot. Pero syempre, palaban si Roque. Dinipensahan niya ang sarili. Wala raw katotohanan na sinasabing nakikialam siya sa kaso ni Duterte. Wala rin daw siya mga pahayag na nakakadiskaril sa diskarte ng Duterte team. Hindi naman talaga totoo na ako'y nakihimasok. I adhere to the strictest ethical standards. At alam ko na isa sa pangunahing talagang rule of ethics ay huwag maghihimasok sa kaso ng iba. Inamin din ni Roque. So, si Roque dinipensahan niya ang kanyang sarili. Pero kung may gagawin man siyang iba, limba, idedemanda yung ganito, yung ganyan, baka makakasagabal. Sana comment na lang siya, tapos mag-update ka na lang. Huwag ka na lang munang kikilos ng mga demanda din sa government, bla bla bla, ganyan. Kasi baka nga maka-apekto talaga yan. Attorney siya alam niya So sabi niya, alam ko naman yung limitations ko. Sa Code of Ethics, alam ko kung hanggang saan lang ako
bumanat itong si Roque sa Dutch government na siguro itong mga attorney ni Tatay Digong is very sensitive about this. Oh. Okay? Kasi sa atin sa Pilipinas, nakasanayan na natin eh. Anytime pwede natin batikusin yung gobyerno natin, di ba? Pero dito, sa The Hague, sa Dutch, sa tingin ko naman, they don't practice that kind of ugali siguro. Ayun. Na pati itong si Kaufman, na iniisip niya ipagtanggol ko itong si Tatay Digong. So paano ko ngayon ito ipagtatanggol na here comes a Filipino spokesperson pa ni FPRRD, ito yung nagpagulo sa aming diskarte. Ayun. So halimbawa pro-government itong si Kaufman. Tapos yung government parang ano ba yung gagawin ni Roque? Parang ididemanda niya, parang ganon. Inililigtas ko na nga tong ano nyo tapos pakikialaman mo yung ano namin, yung government namin, parang ganon siguro. Tapos baka magkaroon ng conflict. Baka may mangyaring hindi maganda, tuluyan na talagang makulong panghabang buhay si Pangulong Duterte doon, no? Yung mga ganon. Dapat ano lang, sa akin lang mga sira, love ko yan si Harry Roque. Pero ang magandang gawin na lang niya, sa akin lang, no? Wala pa naman ako nakikitang foul, pero muntik na siguro yan, base sa pagkakaintindi natin. Siguro, kalma lang. Tapos wag kang gagalaw ng parang sarili mo lang, no? Kung meron man, kung baka naman nagpaplano pa lang. Kasi mahirap na baka magkabulilyasuhan o ano bang tawag sa term na mas maganda. Baka pumalpak ang lahat, masayang yung ipagtatanggol na nga tapos maggagawa ka pa ng parang ididemanda yung ano ba yung tawag niyang gobyerno. Parang nilalabanan mo na rin si Kaufman kasi noon. Parang gano'n ang pagkakaintindi ko. Kaya mag-comment na lang siya. Ito na po ang balita. Ito na, ganito na po yung mga pangyayari. Gano'n na lang. Wag na munang gagalaw-galaw. No? Kaso na, sinasabihan patuloy siya, pugante pa sa Pilipinas. No? Ayaw harapin yung kaso. Gano'n ang mangyayari. Maraming masisilip tuloy sa kanya. Although, nagmamahal talaga siya sa Duterte. Kalma lang muna tayo, kalma lang. Ganun yung nangyari mamaya, i-conclude ko itong pangyayaring ito Okay, naginusto niya rin maging miyembro ng legal team ni Duterte, pero hindi na nga ito natuloy dahil sa personal niyang issue. Actually, nag-giveaway si Roque dyan Nung nalaman niya na meron talagang defense team na walang Pinoy na lawyer na ang kukunin, dumistansya naman si Roque. Naalala ko pa yun Naghihimasok sa kaso, ito yung kaso na hinahawakan ni Kaufman sa ICC. At mula naman na naging malinaw sa akin na ayaw niya makipagtrabaho sa akin, hindi ko naman pinagpilitan ng sarili ko. No? Which is, I agree with you, Roque. At binigay ko naman ng buong-buo kong tiwala kay VP Sara nung pinili niya itong si Kaufman. Lahat daw ng ginagawa niya ay para lang sa pagmamahal niya sa dating Pangulo. Yun. Okay. Yun ang pinaka-reason, which is I believe in Roque. Dito, okay? Pakinggan. Sabi niya, hindi to crazy scheme kundi sincere na legal remedy. Ang gusto lang daw niya bilang isang foot soldier ng mga Duterte ay ang makabalik ng buhay si Digong sa Pilipinas. Samantala, tinutulan ng Office of Public Counsel for Victims ng ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na ipagpaliban ng desisyon kaugnay ng jurisdiction. Ayon sa kanila, wala itong sapat na batayan at hindi makakatulong sa interes ng mga biktima. Dagdag pa nila, ang matagal na paghihintay ay lumalabag sa karapatan ng mga biktima na magkaroon ng legal na katiyakan at makilhok sa proseso. Hiling ng OPCV, hustisya, hindi delay. Nagbabalita mula sa front. Okay, so heto unang-una, naiintindihan ko itong si Attorney Kaufman na naimberna, nagalit. Naimberna. Dito kay Attorney Harry Roque. Kasi po, yes, totoo yan. Naaapektuhan na sila sa mga banat ni Roque dito sa Dutch government. Ako naiintindihan ko yan Kasi imagine na meron kayong diskarte kung paano nyo papanaluhin itong si Tatay Digong sa kasong ito. Tapos, here comes si Attorney Harry Roque, banat rin ng banat ng kung ano-ano. Okay? So, naturalmente, magalit talaga si Attorney Kaufman. And I understand about that. Kasi po, unang-una, si Kaufman at itong si Attorney Harry Roque, hindi ito magkaibigan. They are not close. Parehas silang attorney. Pero siya lang ay dayuhan. Si Attorney Harry Roque is a Filipino attorney. Okay? So, hindi talaga sila magkaunawaan. Also, sa kultura ng Pilipinas. Alam naman tayo mga Pilipino, di ba? Sometimes, lumalabas yung pagka-Pilipino natin prangka na talagang kung ano yung sasabihin, talagang sasabihin natin. Ang mga dayuhan, medyo may pagka-professional.
reserve ang kanilang mga sinasabi sa in public. Okay? So naintindihan natin si Kaufman dyan, nagalit. Dito naman, kay Attorney Harry Roque, maiintindihan ko rin si Attorney Harry Roque kung bakit nakapagmura siya dito sa Dutch government. Kasi si Attorney Harry Roque, may alam rin siya patungkol sa batas. Okay. To the point na banat na lang ng banat itong si Attorney Harry Roque na sometimes hindi na namalayan ni Attorney Harry Roque na nakakasira na siya ng diskarte dito sa mga defense team ni Tatay Digong. Ayun. So, how do I conclude this issue? I therefore conclude na may mali na dapat nating itama. Ano ang mali? Ang mali dito is ang mali naman ni Attorney Harry Roque is hindi niya sinasadya. Yan ang una. Pero oo, sabihin na natin ganun. Pero kahit hindi mo sinasadya, kailangan pag nasa ibang lugar ka, no, kailangan ma-adapt ba tawag doon? Kailangan makibagay ka. Alamin mo muna yung mga kultura na baka hindi sila sanay sa ganong style. Mahirap na di ba? Parang sa ibang bansa, sa bagay, ibang bansa din. Japan, ayaw nila ng madudumi. Sa Pilipinas, maraming madudumi. Sa Japan, ayaw nila ng ganun. Kung o-order ka, kailangan yung kaya mo lang kainin. Hindi pwedeng may mga sobra-sobra tapos take out. Okay naman yun, kaso parang nakakahiya. Mga mabababaw lang muna. Pero siguro dyan sa ganyang sistema, we love Harry Roque. Alam naman natin yan Siguro, alamin niya muna yung mga, mga kultura nila o kaya yung mga ugali nila kasi magkakaiba talaga ugali. Sa Pilipinas nga lang, Muslim tsaka Kristiyano magkaiba na Lalabas ka pa ng bansa. Hindi mo na alam kung ano pa yung mga iba nilang paniniwala dyan. Ikaw din ganun, hindi rin nila alam. Pero dahil ikaw ang nakikidayo dyan, hanggat maaari kung ako, kapa-kapa ka lang muna. Tanggol-tanggol ka na lang muna sa ating Pangulong Duterte. Pero yung gobyerno dyan, wag mo munang nandiyan ka mahirap na. Na-observe ko, hindi niya sinasadya. Kasi po, kung si Attorney Harry Roque is very passionate sa kanyang pagiging loyal kay Tatay Digong, sa kanyang pagiging dating spokesperson ni Tatay Digong. Kasi kilala niya si Tatay Digong Kahit sinong tao na makilala mo talaga ang tunay na pagkatao ni Tatay Digong, magiging loyal na kaalyado. And I know, deep in my heart, na itong si Attorney Harry Roque, hindi niya tatalikuran itong si Tatay Digong. Okay? But because how passionate he is sa kanyang pagkampi kay Tatay Digong, sometimes lumabag na siya sa limitasyon. Yun. Okay? So, ang payo ko lang kay Attorney Harry Roque, siguro maayos ito. Magprangka kang mag-sorry kay Kaufman na nasabi ko ito, hindi ko intensyon na gibain ang diskarte niyo, kundi I am just passionate kay Tatay Digong. Tsaka hindi ka pwedeng, kasi ganito ginawa ko, ganito, ganyan. Tapos wala man lang narinig na sorry sa'yo. Iinit lalo ulo niyan. Magkaiba nga kayo ng pananaw Magkaiba. Sobrang magkaiba dahil malayong bansa na yan. Dahig na yan Di ba sabi ko nga, Pilipinas nga lang, magkakaiba pa ng opinion lalayo ka pa ng ibang bansa. Magpakumbaba ka na lang. Tapos medyo laylo ka na lang muna dun sa mga salita para sa gobyerno nila o kung ano pa mang sa tingin mong makakaapekto. Wag muna, mag-update ka lang na mag-update. Pumunta ka lang dun sa tapat ng dahig, yung mga kung ano-anong ginagawa nyo dun, kwentuhan, about sa Pangulo, ganun lang muna. Kasi kung magiging agresibo ka dyan, baka may one time, may masabi kang magkamali ka, madadamay ang buong Duterte, pati sumusuporta, mahirap na po, no? Ano kayo sasabihin ni Sir Panelo na naman sa kanya? Mainit din ulo ni Sir Panelo dito, no? Mag-sorry, konting sorry na yan, mauunawaan niya ng mga dayuhan Di ba? At si Kaufman naman, sana, wag naman sanang salita sa media kung ano-anong sasabihin niya tungkol kay Attorney Harry Roque. Hindi rin pwede kasi public din kasi yung ginawa niya sa gobyerno. So public din ang ganti ni Kaufman. Hindi pwedeng iilalim lang, no? Bansa nila yan Yun lang ang masasabi ko Because Filipinos are very sensitive, especially na yung pinagsabihan niya ay isa sa mga kaalyado ni Tatay Digong. Gaya nga ng sinabi ko kanina, Filipino is sensitive, tapos pupunta ka sa ibang bansa. Hindi pwedeng sila yung makikibagay sa'yo. Ay, Filipino sensitive yan, tara, tayo ang makibagay. Kailangan ikaw mismo, pumunta ka doon sa ibang bansa So kailangan kahit gaano ka ka-sensitive o kahit gaano ka naaapektuhan, makikibagay ka. Kasi nandun ka sa ibang bansa. Base lang yan sa opinion ko. Sa tingin nyo, tama ba ako o mali ako?
comment lang, no? Makikibagay ka muna, tapos in a good way mo lahat sasabihin. In a good way. Kung kaya mong sabihin ng mas malumanay, mas maayos, para sa akin, yung sa gobyerno kasi dito sa Dutch, The Hague, etc., sana po manawagan ho tayo. O wag mo nang murahin. Kumbaga, manawagan ho tayo. Gumawa po tayo ng paraan, ganito. Sa maayos, sa lahat maayos. Hindi pwedeng ikaw lang unsensitive kasi nasa ibang lugar ka, tao din yan. Baka mas sensitive pa yan, hindi mo alam. Yun lamang po. Pero love natin, di ba? Comment po kayo kung may mali ako sa sinabi ko. Pag may mali, babasahin ko yan tapos malay mo, matutunan ko din. Di ba? Okay? So, alam nyo naman, ang mga foreigners is very also prim and proper at prangka rin. Masakit kapag sila ang magprangka eh. So, ang maipapayo ko rin kay Kaufman, sana, instead na aawayin niya si Attorney Harry Roque in front of the media, you might as well tawagan mo si Attorney Harry Roque na, sir, in Tagalog, magpreno ka sana sa mga vlogs mo o sa pananalita mo in public. Hindi rin pwede. Hindi rin pwede kasi sasabihin, magpreno ka din. Nandito ka sa bansa namin eh. Magpreno ka din. Ganyanan lang yun mga kapatid. Sa tingin ko lang ha, di ba? Di ba? Kasi po nakakasira ka ng diskarte namin. Magprank ka siya kay Roque. Hindi yung sasabihin na lang niya in public and it will cause, alam nyo naman, matutuwa na naman yung mga dilawan at itong mga loyalista. Yun lang. Yun naman ang ikakasayan nila eh. Di ba? So, yun lang ang akin. At si Atty. Harry Roque naman, if you have time na tawagan mo si Kaufman o kung ano man to say what you wanna say to them. Kung nandito tayo sa Pilipinas, pwede kang magmatigas. Pwede mong dapat siya ang mag-sorry sa akin, hindi ako. Diba? Pero pag nasa ibang bansa ka, depends yun ng Duterte. Depender yun ng mga Duterte. Dun sa kaso si Kaufman. So ikaw din, maka-Duterte ka din. Parehas kayong mga may gusto na mapalaya na po si Tatay Digong. Yun nga lang, sa pagkakataong ito, nandudun ka. Ikaw talaga ang magpapakumbaba. Kahit ikaw na ang tama, ikaw pa rin ang magpapakumbaba. Nasa ibang bansa ka eh. Yung tama para sa'yo, baka mali sa kanila. Kahit, sige, magwala ka na magwala. Pilipino ako Pilipino eh. Pilipino kasi ako eh. Ito yung pananaw namin eh. Hindi pwedeng ganun. Masakit man, pero kailangan mong makibagay pag nandudun ka. Ganyan ang ginagawa ng mga ibang OFW. Tama po ba ako, mga sir, mga ma'am? Kahit yung kultura natin, hindi naman natin pwedeng, kultura namin to eh. Ano mo, pakailan mo sa kultura ko? Diba, wala ho tayong magagawa kundi makibagay sa kanila. Pero pag personal na sarili mo ng pananaw bilang kaugalian mong Pilipino, siguro pwede mong ipaglaban in a good way. Pero public mong ginanon yung sa gobyerno nila, sabi daw parang pinagmumura ata o minura o etc. kung ano pa man yon, na nakasakit din sa damdamin siguro ni Kaufman. Kung ikaw kaya ibaligtar dito sa Pilipinas, tapos ang Pangulo natin, Pangulong Duterte, mahal na mahal natin. Buti sana kahit si Kaufman, kahit pagmumurahin niya yung gobyerno natin, kung si PBBM naman nakaupo, wala tayong problema dun. Sa kanila siguro, baka pro-government sila. Masasaktan sila. Kung ganun yung istorya. Kaya para sa akin, hindi ko nakikitang dapat mauna na magpakumbaba si Kaufman. Dapat po si ating mahal na Harry Roque. Hanggat maaari, yun lang ang sa akin, Kayo, kung gusto nyo, sabihin nyo, hindi, Pilipino tayo eh. Tayo Pilipino, dapat tayo ang masusunod sa ibang bansa. Hindi ko ganun. Buti sana kung nandito ka, pucha, pwede mong talakan ng talakan yan. Do it, di ba? O kung i-reject ka, at least nag-approach ka sa kanila. Yun lang, kasi maganda yun, kung ang goal natin dito ay makalabas si Tatay Digong, no? Lunukin natin ang pride natin at ego natin. Yes! Diba? Ako naunawan ako kasi itong si Kaufman, syempre, na ano na rin ito napuno. Na-stress na rin ito sa kalagayan ni Tatay Digong. Plus, heto pa si Roque, no? May nabanggit pa, is lalong out of frustration yung ika nga. Okay? So, yun ang ano ko dito. Yun ang basa ko dito sa kanilang awayan. At mas lalo pa ito ngayon, na kinagat ito ng mga mainstream media. Kasi paborito itong ibalita ng mga mainstream media na mag-away-away na ang mga kampo ni Duterte.
Yan ang paborito nila. Kasi kagaya rin yan natin, di ba? Paborito rin natin na mag-away-away na si BBM at si Tambaluslos. Pareho lang yan. Okay? So, yan lang ang sa punto ko dyan, no? Yan ang punto ko. Kasi maliit na bagay lang ito eh. Pero Roque, so may chance ka na next time na every time magkomentaryo ka sa kaso ni Tatay Digong, ano mo muna, totoo yan. Tingnan nyo muna yung mga pinagsasabi mo kung wala ka bang inaapakan, di ba? Yun lang ang sa aking payo dyan. Okay? Tama. I hope mare-resolve na po ito. Okay? So, punta na tayo dito kay kay Erwin na. Tulfo. Okay? Itong si Erwin Tulfo. Pakinggan muna natin ang speech niya, ha? Tapos magre-react tayo. Okay? Tulfo, pasok! Ayan na, si Tulfo na. Since I'm appointed as the chairman of the Committee on Games and Amusement, everybody is waiting for official statement from the committee. I would prefer though to make a statement upon consulting with the vice chair and the members of the committee. I am speaking for myself, not the committee itself, because we haven't convened yet. Hindi pa kami nagkita-kita, hindi pa kami nag-usap. I also want to hear their side. But if I can have it my way, kung akong tatanungin nyo personally, I want this online gambling stop. Kung ako po masusunod, ora mismo dapat itigil na ang online gambling. So paano yan? Parehas sila ni BP Sara, ayaw din ng online gambling. Tsaka si JB Ejercito, Ejercito. Ay, nabubulo lang ako. JB Ejercito. Galing ko, no? Ayun, ayaw din yon. Pero si Estrada, medyo tuloy, pero kailangan lang daw ayusin para legal lahat, ano? Ganun yung nakikita ko. Pero para sa akin, tanggalin nyo na yan kasi ang dami pong mga mahihirap na kababayan natin, mas mahirap pa sa pinakamahirap na umaasa po dyan sa sugal na ipangbibigas na lang, ipambibili na lang ng bigas, isinusugal pa. Marami yan. Because of the fact, masama na po ang nangyayari. May mga bata na hindi na nag-aaral. May mga pamilya na naghihiwalay. May mga baon na sa utang. Hindi na umaabot sa bahay ang sweldo. Naghihiwalay ang pamilya, nag-aaway-away. Actually, sa totoo lang ha, buti pa itong si Erwin Tulfo, may common sense. Nung in-interview itong si Ralph Recto, sabi niya, hindi raw nabanggit ni Bongbong Marcos ang online gambling sa kanyang zona dahil pinag-isipan pa raw ng Malacanang kung ito ba ay i-eradicate or not. Pwede ba silang tawaging gunggong, bobo, bobong matalino, bobong nakasuot ng pang-formal? Wala. Minsan kasi, pag pinapakinabangan, mahirap tanggalin. Lalo na, kung legal man, nakakatanggap ng tax o nakakatanggap yung gobyerno ng porsyento galing sa gambling. Diba? Pero yung mga illegal, hindi. Pero kung totally ban na rito yung sugal na yan, online gambling na yan, malaking tulong po yan para makapagbago yung ibang kapwa nating Pilipino. Buti pa to si Erwin Tulfo. Ganito naman tayo sa channel natin eh. Pag nakita natin, maganda yung sinasabi, kahit kaplastikan pa yung sinasabi niya, basta maganda, okay tayo doon. Nasa kanya na yun kung minsan magbabago siya. Basta yung ibabalita lang natin sa kanya, yung mabuting ginawa niya. Pero pag may ginawa siyang katawa-tawa, ibabalita natin, tatawanan din natin. Sa ngayon, okay ako sa sinasabi niya. Hindi na kailangan pag-aralan pa. Ba't hindi mo... Ikaw naman PBBM. Hindi ka naman siguro gunggong o bobo. Weak pala to. Ba't hindi mo malang binanggit sa zona mo yan? Diba? Sabi ko, common sense. Sabi pa ni Erwin Tulfo, ang dami na po mga biktima rito. Tama. Kailangan pa bang pag-isipan yan? Malacanang? Di ba? Sobrang babaw po ang rason ni Ralph Recto actually. Sobra. Halatang halata na pinagtakpan lang niya si Bongbong Marcos. Tama. Mamaya, Pagka ganyan, nasa tingin ko, hula ko lang, opinion ko lang. Sa tingin ko lang, baka binayaran ng malaki yan. Malaki. Kaya kahit anong sabihin ng Pangulo, tama para sa kanila, mga gunggong. Kinggan nyo ang sinabi ni Erwin Tulfo na sobrang dami ng pamilyang nasira. Sobrang dami ng nalulong sa utang dahil dito sa mga online gambling na ito. Yung iba, gumagawa ng krimen. Dahil lang para lang magkapera, para may panglarong. Tama. Simple.
Ralph Recto naman. Dapat pa bang pag-isipan yan? Kasi ang reason niya, malaki raw yung revenue dito. Oh, yun kasi pera-pera lang kayo. Kayo may pera. Malaki naman talaga makukuha ng gobyerno dyan. Pero isasakripisyo mo pa ba? Malaki nga ang revenue eh. Kinukurakot naman ng gobyerno. Hindi, joke lang. Akusasyon na kinukurakot ng pera. Yung mga flood control, BICAM. Oh, buti sana kung talagang nakikita natin umuunlad ng bansa natin, maraming mga pinapatay yung istruktura, mga kung ano-ano. Aba, dyan mo lang yung sugal na yan. Gawin na lang parang bawal magsugal ang mga bla bla bla, mga ganito. Pangit din. Tanggalin nyo na yan. Na kayo itong mga pobre nating mga kababayan na lulong sa gambling, wala kayong pakialam. Sus ko. Buti ba itong si Erwin Tulfo, may utak May mga karamihan hindi na nagagawa ang trabaho. Take the case of that lawmaker. Nice. Na nahuli, nag-online sabong. Yung isa, card games. Nakakahiya naman. Ang ang nakaka-imber na doon, sumasagot pa. Dine-deny pa niya yung kongresista. Ay, nako. Para sa akin no offense po doon sa kanya yung nahulihan, no? Hindi ho bobo yung mga taong bayan. Para sabihin mo nanonood ka lang, hindi ka naman tumataya. Sabi ko nga sa isang vlog ko, kung YouTube yun, maniniwala ako. Nanonood ka lang ng sabong-sabong. Pero po siya, nandoon kasi, ikaw na mismo nagsabi, nandoon ka mismo sa online sabong, nanonood ka lang. Ibig sabihin, parang nasa website ka o apps na nandoon ka mismo sa loob, hindi ka naman tumataya. Anak ng teteng naman. Pakyo ka. Lumarason pa kasi. Hindi daw siya naglalaro. Nanonood lang daw siya. Hindi naman kami pinanganak kahapon. Gunggong no? Dali tayo. Ay, naku. We have to stop this. This is getting serious by the day. So online gambling must, not should, must be stopped. Pero definitely, it is the job. We can only recommend to Malacanang, to the executive, our position right now kasi wala pa po tayong batas. But given the chance, definitely, kung tatanungin niyo ako, ayoko na ng online gambling. Yun. Maganda. Exactly. I mean, sinasabi ng executive because may mawawala yung kanilang yung income, of course, we understand that. Pero we also have to weigh yung cons, di ba? Yung effect, social effect. Galing na mismo sa kanyang bibig mawawala yung income, meaning to say, para mo na rin inamin, Erwin Tulfo, na may mga ilang mga kongresista at mga malalaking government officials ang mga pagmamay-ari dito sa online gambling na ito. Pwedeng ganon o pwedeng may mga tax makakaltas. Ako, gusto kong tanungin si Bongbong Marcos. Kaya ba, Bongbong Marcos, hindi mo nabanggit itong online gambling na ito during your SONA? Kasi meron kang mga kaibigan na pagmamay-ari dito sa online gambling? O kaya nakikinabang ka din? O kaya takot ka sa mga nakapaligid sa'yo? Kasi weak leader yan. Biruin mo, bagyo, nagbaha, new normal. Pag natapos ang pagka-presidente nito, wala na to. Wala nang papansin dito. Mga kapatid, hanggang dito na lamang tayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nanonood kayo na minsan may ginagawa kayo, may mga ganyan nanonood sila, minsan naliligo, naghugas ng plato, o may ginagawa, nagtatrabaho, tapos nakaiwan lang dyan, parang ginagawa nilang radyo, ganyan. Maraming salamat sa inyong panonood. Damputin nyo na yung mga cellphone ninyo at pindutin nyo yung like. Malaking bagay na sa akin yan. Kung pipindutin nyo pa yung subscribe, sama nyo na yung bell button para lagi nyo akong makikita sa notification ninyo. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga sir!